if I lied in something official, that is perjury, and that can be filed in court. So, file a case in court against me dahil yan ay isang criminal offense. Parang yan sa tatay niya. Yeah, so you maintain na you are just being professional yung dun sa kung ano man yung issue nila. I just presented facts. Okay? So, kung sa tingin niya ay kasinungalingan yun, file niya ako ng kaso. Abogado tatay niya, tanungin niya. So tingin mo ba na the-drag yung PNP dun sa politics? You know, public governance kasi yan. It's public governance. So, you know, the other name of public governance is politics. Di ba? So, hindi mo talaga mawala yan. Nagkataon, politiko siya. Siguro, kailangan niya magpapogi sa kanyang mga constituents. He has to do what he has to do. But as far as I'm concerned, I'm just doing my job. Kumusta naman ngayon ang Region 11 Police Office under your leadership? I would like to believe na I'm doing the right thing. Jerwin Agpua. Yes. You are I'm the Vice Chancellor for Student Affairs Vice Chancellor for Student Affairs of UP Diliman, Senator. Napakabigat ng responsibilidad mo. Yes, di ba? Hindi ka ba nasasaktan every time makarinig ka na isang estudyante under your care ando na sa NPA ngayon? Anong tingin mo? Actually, Senator, for all concerns affecting our students, whether it be related to allegations on terrorism-related allegations or concerns as simple as students being affected by calamities, these things always break not just my heart, but I think the hearts of all of our administrators in UP Diliman. Precisely. But why? The problem is persisting in your campuses. What do you think? Hindi tayo magkuhan dito. Mag-isip tayo. Anong gawin natin? Magtutulungan tayo. Bakit palagi na lang? If you have seen the report of the PNP, halos lahat ng UP campuses affected by recruitment. Marami na kayo estudyante na matay sa enkwentro. Recently nga, may abogado pa. Kaka-abogado pa lang, di ba? Tapos namatay, kasayang na abogado yun. But anyway, sabihin mo natin. Sabihin mo natin na, sir, they are no longer minors. They are already of age. They can decide for themselves kung gusto na mag-rebelde o hindi. Well, I respect that answer. But again, normally, ito natin. Alam na itong mga bata na ito. Nag-start ang recruitment nito when they were minors. Lalo ngayon, nasa campus sila sa mga senior grade school during nag-start ang recruitment. May elementary pa, di ba? Tapos pagdating doon sa eskwelahan ninyo, forgive me, my statement is data-driven. Nakikita mo sa data talaga natin na maraming mga estudyante naging NPA. Forgive me for that, but I hate to say this, but nung pumasok sa eskwelahan ninyo, student from Agusan del Sur, saan ang munisipyo mo? Bobby? San Francisco, Agusan del Sur. San Francisco, Agusan del Sur. Pag alis ng bata sa kanila, very idealistic. Sana makapasok ako sa UP, makakuha ako ng magandang edukasyon dahil matalino ako, libre scholarship, at pag-uwi ko, matulungan ko yung mga parents ko na naghirap, makatulong ako sa pag-aral ng aking mga younger siblings. Yan ang pangarap ng bata. Pagpasok sa eskwelahan ninyo, indoctrinate, nawala. Nawala na ang kanyang pangarap para sa buong pamilya niya at sa sarili niya. Nandoon na sa bundok, sa ngayon, siguro, I don't know the status of your daughter, pero sa ngayon, kung hindi man sila nandoon pa sa white area, baka nasa bundok na ito ngayon, nag-aarmas na. Pero kung nasa white area pa sila, yun na, ang ginagawa nila, mga underground na mga activities. So, what seems to, you're from UP, tulungan mo kami, help this community. How can we help you solve that problem if you consider that yourself as a problem?
Kung hindi nyo kinikonsider na problema yan, then hopeless tayo nito ngayon. Wala tayo. We cannot solve a problem that you do not recognize as a problem. So, first, tanungin kita, sir. Do you consider this as a problem? If indeed the allegations were true, Senator, then it would be a problem. It's true. It's true. Confirmed by records. Ang daming estudyante ninyo na namatay. Umakyat sa bundok. Let's be realistic. Tulungan tayo. Realistic tayo. You consider this as a problem or not? For the sake of argument, Senator, if indeed this is a problem, then, and I think UP's been openly in touch with the authorities to discuss these kinds of cases. We are not, please, I am not attacking your person. Yes, I'm not sir. attacking your institution. Yes, we are sir. attacking the problem. Yes, Senator. Please, ganyan sana pagtingin natin ngayon. Huwag kayong masaktan na na-implicate ang UP. Huwag kang masaktan na na-implicate ka being the youth, anong position mo? Vice Chancellor. Vice Chancellor for... Affairs. Yes. Oh, I'm not Yes, attacking Senator. your person. I am trying to attack the problem and I'm hoping you to be an instrument in solving this problem. Yes, so, Senator. yun lang. Tinatanong kita ngayon, paano? Paano kaya natin ito matulungan ng ating bayan para kung hindi man ito maiwasan, mabawasan man lang. Can you solicit your recommendation or suggestions? Yeah, and no offense taken, Senator. Yes. As I was saying, even during the term of our former UP president, they've already expressed their support to look into these kinds of allegations by openly discussing these kinds of concerns with the authorities. I think, Senator, now I think that's one way to move forward. If there are indeed facts that show our involvement in these kinds of activities, then by all means we will be more than willing to cooperate with the authorities to look into these issues. Thank you, sir. Thank you. I would like to acknowledge the presence of Senator Robinson Padilla. Thank you, Your Honor, for joining us. You want to have your opening statement? You have the floor, Your Honor. Thank you. Mabuhay. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Ako po ay una po sa lahat, ako po ay humihingi ng paumanhin sapagkat mahal na kaibigan at idolo, ako'y late. Pasensya na. Sapagkat ako'y may hearing din sa kabila. Napakahalaga sa akin po ng pagdinig nito sapagkat alam niyo po, yung mga idol ko, ang kapulisan, ako'y lumaki kay FPJ. Alam niyo si FPJ, magaling na pulis yun. Idol ko yun. Sabihin, sa pelikula, artista ho ako, action star ako. Meron akong, pag pulis ang pinag-usapan, at artista, FPJ, hero. Sa totoong buhay, Bato de la Rosa. Diba? Ayun eh. Yan yung, totoo po yan ha. Yan po. At yun ang nakita kong sinuportahan ng Pastor Kibuloy. Yung pulis, hero. Medyo nagkaroon lang po ng kalungkutan kasi dahil sa video. Alam niyo, ayoko minsan maghusga dahil Muslim ako. Duduktong ko, boss. Oo, iduduktong ko, boss. Oo. Kami po, iduduktong ko na para shortcut. Kasi ang ganda sa gano'n ko, boss eh. Paano namin ngayon makukumbinsi yung mga kabataan na pumasok sa ROTC? Kasi alam nyo naman, ang itsura ng mga pulis natin na nakikita sa Davao, itsura ng sundalo. Tingnan naman, hindi na itsura ng pulis yun eh. Naka-combat gear, iba na eh. Gusto natin, sana ang mga kabataan po natin ay makapasok sa sinusulong din namin na mandatory ROTC. Image yan eh. Alam nyo, dito sa Pilipinas, napaka-importante ng propaganda. Pagka hindi maganda propaganda mo, sasablay ka. Kasi yung public opinion. Sana tulong-tulong po tayo. Dito, meron po tayong mga katutubo. Ang nangyari po dun sa Davao, may katutubong na disgrasya. Sana merong national interest talaga sa gobyerno
meron tayong direksyon. Hanggat buhaghag tayo, kanina, habang ginagawa ko yung assignment ko doon sa susunod kong hearing, pinanonood ko yung hearing ng DPWH ni Senator Bong Revilla. Ang ganda-ganda nung bakbakan. Sa bandang dulo, ang nangyari, patsi-patsi na naman ang programa ng gobyerno. Patsi. Yun ang famous na salita doon sa hearing na yun. Patsi-patsi ang programa ng gobyerno. Kapag kaganon po, ang ating kapulisan at ang ating kasundaluhan, hindi na natin ma-distinguish kung sino yung civilian. Tandaan po natin, ang pulis ay civilian in nature. Sana hindi sila nagmumukhang masyadong sundalo. Kasi magkaiba yun. Para naman yung sinusulong naming mandatory ROTC naman, maging maganda na imahe. Hirap na ako si Senator Bato dun. Talaga pong dumadaan sa pinaka mga veteranong senador para ilaban namin yung ROTC. Kaya sana po, magkaroon po tayo ng direksyon. Yun lang po ang pakiusap ko kasi yung mga kasama ng senador, paulit-ulit na raw si Joel, muntik nang hinimatay yata doon si Senator Joel sa init ng kanyang damdamin dahil sa wala naman siyang nakikitang parang direksyon. Kaya sana po, sa pagiging halimbawa natin sa mga kabataan, ako, inaamin ko, siguro naman, pag pinag-usapan yung image sa pelikula, medyo malungkot yun. Pero yung pagbangon, yung ilang beses nakabangon, habang hinahagupit ng kapalaran, magandang halimbawa din po sana. Ganun din po tayo. Sa lahat. Ngayon po sana, sa lahat pilitin natin. Inshallah. Yun lamang po, hiningan mo ako ng opening statement. Makikinig lang sana ako, boss. Pero, opo, maraming salamat po. For the period covered, calendar year 2014 to present, the Armed Forces of the Philippines and the Philippine National Police have accounted a total of 168 militant students who were recruited by the Communist Terrorist Group. As a result of focused military and police operations and law enforcement operations, 36 died during operations, 41 arrested, and 92 others surrendered. Relatedly, out of the 168 accounted personalities, 102 schools or learning institutions ranging from elementary, high school, college, or university have been identified where recruitment activities happen. Shown are the 23 schools out of the 102 that have more than one recruitment activity. 79 others have only one activity. First on the line is Putian National High School. Sandali, saan yung Putian High School? Ayan, kaya nga, anong lugar yan? Putian High School. Saan yan? I don't have the complete address of this National High School, Mr. Chair, but we will provide. Okay, later, but ang process, sinong tiga ang process dito? May alam dyan? Saan eskwelahan yan? Based on Google Map, it's Cuarteros Capiz, Mr. Chair. Capiz? Second is UP Diliman, Mr. Chair. Okay. Then PUP Manila. Then UP Manila. UP Tacloban. Bakit dalawang UP Manila? Parehong UP Manila. The other one is PUP Manila, PUP Mr. Manila. Chair. Okay. Then UP Tacloban. Then Dr. Luis Ibarasha National High School. Then Hacienda Intal Elementary School. UP Cebu. UP Los Baños. UP Clark. UP Baguio. Bicol University. De La Salle University. Ateneo de Davao. Western Visayas State University, Kalinog Campus. May number ka? Ilan yung Ateneo de Davao? Number? Wala, hindi mo Two. mag... Ha? Two, Mr. Chair. Dalawa There lang? are two. Ano yan? Patay? Buhay? Nahuli? One arrested and one surrendered, Mr. Chair. So you mean to say, itong data na pre-present mo,
based lang ito sa napatay sa bundok, nag-surrender at nahuli. Yes, Mr. Chair. Hindi kasama dito yung nandoon pa ngayon, nag-ooperate sa bundok. Hindi kasama, Wala Mr. tayong Chair. data doon? We don't have data, Mr. Chair. Sige, These are after the fact, Mr. Chair. Yung nag-surrender died during police operations or military operations. Please continue. Then we have MSU, General Santos, Isabela State University, St. Andres Campus, CSU, Barangay Caritan, Tuguegarao City, Cagayan. We have Rosaliao Eduarte National High School, Palawan State University, Sorsogon National High School, Manipugol Elementary School, Mako, Davao, the Oro. Then University of the Philippines, Mindanao, Mr. Chair.